Kaya naging malakas ang influensya ng diablo noon sa akin. Entonces, fui una esclava al amor al dinero. Por lo tanto, naging workaholic ako, kaya bawat segundo pinanghinayangan ko. Pati panunod ng TV na allergic ako noon, I considered it na aksaya tiempo. Lagi akong nagmamadali. Kaya naman, lalo no me daba tiempo hacer todo lo necesario. Tuloy. At naging kuripot rin ako. Kaya naman, lalo ring nagkukulang ang budget namin. Noon, no llegaba al fin de mes. Pues, kaya mga naging kabaliktaran sa hinahangad ko ang mga naging konsekwensyas dahil kabaliktaran rin sa instructions ni God ang mga naisagawa kong yun. Let's read sa Psalms 127 verse 2. Madali lang po ito kasi. It is useless to work so hard for living, getting up early and going to bed late. For the Lord provides for those He loves while they are asleep. O, di ba mas maganda yun? At sa Proverbs 11:24. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mayaman. Hallelujah! Amen. But because the root that God planted in my heart was stronger, so I've been restored. Yes. Sabi nga sa Job 14:7-9. There is hope for a tree that has been cut down. It can come back to life and sprout, even though its roots grow old and its stump dies in the ground. With water, it will sprout like a young plant. Amen. Amen. Praise God. At napalapit uli ako kay God through the Church of the Rock. Dahil ipinadala ni God si Pastor Conrad dito sa Spain. Amen. Siya ang ginamit rin ni God. All things work all together for good sa amin. Then, nadidiligan ng words of God uli o dito. Kaya nagbunga. Heto na oh. Kasama ko na ang buong pamilya ko. Mga followers and servants of God na rin. According sa Acts 16 verse 31. They answered, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your family." Amen. Praise God. Praise to the living God. Kaya kung tutuusin, es necesaryo na bata pa lang ay nadadala na sa church until ma-encounter nila si Lord. Para masigurado. Diba? Diba? Si Clarence, nagpe-praise and worship leader. Si Paulo, nag-interpreter. At part rin sila ng media ministry. Amen.
Si Carrie sa kitchen. Ako ang istorya ng church. Aba, it wasn't easy na maisama ko sila noon. Dahil ang mga anak ko noon ay hindi naniniwala kay God. Habang si Carrie naman ay ligaw yung paniniwala niya noon sa rebulto. At sa hirap nilang maakay yung tipong parang imposible silang maborn again, ay iniluhod at iniiyak ko sila ng bonggang-bongga kay God. At ipinagdasal rin yung mga kapatiran, di ba? Sa church. Kaya naman heto, bonggang-bongga rin ang pagkakaloob ni God ng desire of our hearts. At itong aming pagsiserve at pag-offering ng aming mga talents na galing sa Diyos ay the best situation rin ang naidulot sa aming buhay. Dahil ngayon, meron o wala man kaming mga trabaho, ay hindi kami pinagkukulang ni God. May mga bonus pa nga. Na-affordan ang magka-private medical insurance, siguro de desesos namin buong pamilya, etc. But most of all, my peace of mind. Nakakapagpahinga na rin ako ng maayos, di na lagi nagmamadali. Kaya if our offerings to God, we give Him back with a grateful heart, ay pagpapalain niya tayo more than we ask for pa. Hindi lang ang eternal life, bagkus napakalaki at halaga na nun, ay maski hindi pa man tayo pumapanaw dito sa mundo, ay binibinyayahan na rin niya tayo mula pa dito. All glory and our only belongs to God.